Amen. Thank you, EJ, for that beautiful, beautiful song. Alam niyo po, naninibago ako sa ating sound system. Para ako nasa IMAX theater. Parang surround sound. Yung ganda talaga ng mga buong-buo at tumataginting ang ating sound. Salamat po sa inyo na nag-pledge para po makabili tayo ng ating bagong sound system. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Thank you, Lord, for the beautiful sound system. At salamat, EJ, sa napaka-powerful na song na atin pong narinig this morning. Alam niyo po mga kapatid, nagre-reflect lang ako sa lahat ng mga nakatayo this morning. And we have one thing in common. Lahat ng mga tumayo dito this morning. We have one thing in common. Listen to me. Lahat po kami ay nakaranas na merong mahal sa buhay na kinuha na ni Lord. So we share the same grief. We share the same loneliness. We share the same pain, but we also share the same hope. Can you say amen? Amen. Yeah. Si Randolph po, nakita naman natin na masipag na tumutugtog sa atin. All around na po yung batang yan. Tumutugtog, nagsa-sound system, everything. Ay kinuha ng Lord ang kanyang lola, Ellie. Kinuha ng Lord ang kanyang lola, Silang. And I know deep in his heart ay humahawak siya dun sa hope in the Lord. Si Brother Boy na atin pong MC this morning ay bago lang po ay kanila pong inalala ang pagkawala ni Erwin. 5 years na, no, Brother Boy? 5 years. Erwin na namatay at the age of early 31 years old. 30 years old, very young. And ako po, na inyong tagapangaral ngayong umaga, ay kawawala lang po ng aking sister not long ago. And si John Mark, na tumutugtog doon, kawawala din po ng kanyang daddy, Randy. Buti po nandiyan ang kanyang mami, Mirasol. And siyempre po, si Raymond, ay ito lang po nakaraang ilang buwan, ay nawala din po yung kanyang lola. And ngayon po ay nawala naman ang lola, ang nanay ni Mrs. Santos. And so, ano po ang nagbibigay sa atin ng hope o pag-asa sa panahon na tayo po'y dumadaan sa grief o sa sadness. And that is hope. Saan po nakabase ang ating hope? Gaano po katibay ang ating hope? Gaano po katotoo ang ating hope? Gaano po mga kapatid na hindi matitinag ang ating hope? Mga kapatid, yan po ay nakabase sa mga salita ng Diyos. In fact, kung hindi po totoo ang ating pag-asa sa salita ng Diyos, ang sabi po ni Apostle Paul, ay masahol pa tayo sa mga taong walang pag-asa. We are worse than the people who have no hope. If our hope in the Bible is not true. Kaya po napakaganda ng ating pong lesson this morning patungkol sa inspiration. Ang ating pong series, Biblical Evidence of Inspiration. And this morning, ang ating pong titingnan ay Benefits of Inspiration. I need to know 100% that the Bible is inspired. Because if the Bible is not true, I cannot trust what is in the Bible. And if I cannot trust what is in the Bible, then I have a lot of doubts. I have a lot of uncertainty. I have a lot of insecurity because hindi ko sure, totoo ba yung nasa Bible? Totoo kaya na si Erwin ay nasa heaven? Baka naman wala. Totoo kaya yung pangako ng Diyos na si Ate Silang ay nasa heaven? Baka naman walang heaven. Ang sabi nga po ng kanta ni Beatles, John Lennon, imagine there's no heaven. Imagine there's no hell. Imagine there's nothing. So mga kapatid, napakahalaga na matibay ang ating pananampalataya sa Word of God because everything falls and stand according to the Word of God.
Alam niyo po, yung anak ni Xavier, sa ni Mia, nakakwentuhan ko po si Mia last time, yan pong batang yan, actually, tahimik na bata. Pero pag yan po ay nasa church, sumasabay siya sa pastor. Oo. Palagay ko po yan magpapastor. Oh, hindi po, alam pong biro. Yung kwento namin ni Mia, pastor, yung batang yan, yan naman ay tahimik. Pero pag nasa church, pag nagsesermon ka, sumasabay. Kaya po, hayaan nyo lang po siyang sumabay at sa pagdating ng panahon, magpapastor yan. Yan. In fact po yan, pag nilalapitan ko, nakangiti sa akin, kinakawayan ko ganon. Parang natutuwa siya sa pastor. Yan. Kaya po, hayaan nyo lang siya po at yan po'y nangangaral din. Habang ako'y nangangaral din siya. Yan. So, tingnan po natin yung benefits of inspiration. Ang una pong benefit ng inspiration ay makikita natin sa Matthew 22:29. Ano po sabi dyan? Matthew 22, ayan. Nako, isa pa pong magpapastor dito, yung anak ni, Nika. Nika, yan. Lumalakad na din kasi. Lumalakad na din kasi. Ano nga pangalan niya? Luca, exactly. Dinedicate namin siya last time. Lumalakad na din po siya. Kaya po, marami tayong mga bata dyan magpapastor. Hayaan nyo lang at yan naman po yung mga gwapo at good boys. Balikan po natin. Benefits of inspiration. Bakit po napakahalaga ng inspiration? Sapagkat inspirations help the writers of the Word of God to avoid errors. Sapagkat pag sinabi pong inspiration, yung sumulat ng mga salita ng Diyos ay ginagabayan ng Holy Spirit. Sabihin niyo po, ginagabayan. Dahil po sila'y ginagabayan ng Holy Spirit, ang bawat word na mababasa natin sa Bible ay walang error. Every word, ang tawag po doon ay verbal, plenary inspiration. Ibig po sabihin, bawat salita na mababasa nyo sa Biblia, mula po Genesis hanggang Revelation, mga kapatid, bawat salita ay kinasihan ng Diyos, ginabayan ng Diyos, ibinigay ng Diyos, and therefore cannot be wrong. Kaya nga po ang Biblia ay infallible. Hindi pwedeng maging mali. Inerrant, hindi pwedeng magkamali. Inspired, kinasihan. Now, sabi po ni Kristo sa kanya pong mga kausap na mga Pariseo, verse 29, Jesus replied, "You are in error because you do not know the scriptures or the power of God." Pag hindi mo po alam ang sinasabi ng Biblia, tunay po na kayo ay magkakamali. O kamukha po halimbawa ng naririnig natin sa ibang relihiyon, yun daw pong mga namatay ay muling mabubuhay in the form of incarnation. Yan po tinuturo ng mga Buddhism. Yan po tinuturo ng Hinduism. Yan po tinuturo ng mga New Age religion na kung ikaw ay mamatay, ikaw ay muling ipapanganak sa ibang form. Kung ikaw daw po ay mabait, sa kabilang buhay, ikaw ay magiging prinsipe. So, Prince of Oman. Yan. Prince of Oman. Malapit na naman pong lumipad ang ating Prince of Oman. So pag ikaw po ay halimbawa mabait, ikaw ay magiging Prince of Oman in your next life. Pero pag ikaw po ay magiging salbahe, ikaw po ay maaring ipanganak na Monkey of Oman, or daga sa Oman, o ipis sa Oman. Yun po ang tinatawag nilang karma. Again, these words are not in the Bible, but hindi lang po 5,000 ang naniniwala dyan. Hindi lang po 1,000,000 ang naniniwala dyan. Alam nyo ba kung gaano kadami Hindu people? Ang akin pong wife ay nagpunta sa India. Siya po ay nag-training doon for mahigit 1 buwan sa India. At nung pong huling mga araw nila doon, sila po ay ipinasyal sa India nung mga nag-organize. Nagpunta po ang aking wife sa Taj Mahal. Kung inyo nakikita sa picture, Taj Mahal.
Napakagandang lugar. At ang aking pong wife ay nagpunta rin sa isang templo sa India. Pagpunta nila doon, napakaraming mga tao. Pumapasok sa loob ng templo. At dahil po sila yung mga tourist, nagpunta din po sila sa loob. At nang kanyang tingnan, ang altar, wala po kayong makitang krus sa altar. Ang makikita nyo ay rebulto ng elepante. That's no joke. Elephant. Sapagkat sa India, ang elephant ay nagiging Diyos o yung mga baka. In fact, sa India, hindi po kinakain ng baka. Sapagkat iniisip nila, baka yung baka reincarnation ng inyong lolo o lola. O huwag mong tasaktan yung baka, baka lola mo yan. And ang naniniwala po dyan, hindi lang 1,000, 2,000. There is about 1 billion Hindu in the world and they all believe in reincarnation. Alam niyo po, paramihan ng tao yan eh. Ang China, merong 1.5 billion. Ang India, meron po silang 1.2 billion. Alam niyo po kung gano'ng karaming tao sa mundo ngayon? About 8 billion ang tao sa mundo ngayon. 8 billion. 1.5 billion Chinese. Puro sila Buddhists. Ang Buddhist, naniniwala din sa reincarnation. Ang Hindu, naniniwala din sa reincarnation. And let me tell you, the Bible says na pag kayo'y namatay, hindi kayo magiging baka o elepante o kambing o daga. Ang sinabi po sa Biblia, pag kayo'y namatay, kayo po ay, kung kayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kayo ay magiging mga anak ng Diyos. Can you say amen? Yung po maliwanag sa Biblia, ang sino mang tumanggap sa Kanya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Taas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At saan po pupunta ang mga anak ng Diyos? Ang sabi po ni Kristo, Our Father which art in heaven. Ang ating Ama ay nasa heaven. At ang sabi po ni Kristo, pag tayo ay namatay at humarap sa Diyos, ang sabi niya sa atin, Welcome, thou good and faithful servant. Welcome to the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So pag ikay namatay, hindi ka magiging pusa in your next life. Pag ikay namatay, hindi ka magiging baka in your next life. Pag ikay namatay, ang sabi ng Bible, you will be welcome in the kingdom of heaven, thou good and faithful servant. Alam niyo po si Inang Rosa. Rosa, ang tama po, no? Nadalo ko po siya minsan nung siya po na-hospital doon po sa Cardinal Santos nung araw. Na-hospital po. Ewan ko natatandaan pa ni Mrs. Santos, but there was a time na may sakit si Inang Rosa nadalaw ko po siya. At ako po ay nakarating sa Bataan. Nakarating po ako doon sa bahay ni Mrs. Santos doon sa Bataan. Hindi ko lang po alam kung paano nga ba ako napunta roon kasi I think sumakay ako sa kotse nila chairman at Mrs. Santos. Nagpunta kami doon at nag-sharing po kami as far as I remember. Ipinag-pray ko po si Inang Rosa at nag-share po ako ng Word of God kay Inang Rosa. And I'm sure si Mrs. Santos ay nag-share ng Word of God sa kanyang mami na mahal niya. Alam niyo po si Mrs. Santos, as far as I know, sa matagal na panahon, siya po ay nagpapadala talaga regular ng kanya pong support sa kanyang mami. Ayan, every month yan, pinapadala niya. At siya po'y laging dumadalaw doon, tinatawagan niya palagi. And I'm sure ang atin pong chairman, being man of God, ay maraming pagkakataon na na-sharean din niya ng Word of God si Nanay Rosa. And let me tell you with all of my hearts that Nanay Rosa, when siya po ay kinuha ng Lord, ang sabi ng Lord sa kanya, Welcome, thou good and faithful servant. Kaya nga po binigyan siya ng Panginoon ng mahabang buhay. Can you imagine, 99 years old, kabe-birthday lang po niya mga 2 weeks ago, at parang August 2 yung kanyang birthday. Sabi nga po ni Aaron, Pastor, nagluluto pa yan, naggagayat pa yan ng kamatis, naggagayat pa yan ng sibuyas. Can you imagine? Ganun po siya kaliwanag ang kanyang isip, ganun po kaliwanag ang kanyang mga mata, ganun po kasigla ang kanyang puso, sapagkat siya po ay anak ng Diyos. Can you say amen? At dyan po ang ating pananampalataya.
At hindi po tayo magkakamali kung ang ating gabay ay salita ng Diyos, sapagkat sinabi ni Kristo doon sa mga Pariseo, you are in error because you do not know the Scriptures. Magkakamali po talaga kayo pag hindi nyo alam ang sinasabi ng Word of God. At marami pong mga turo na nakaka-confuse sa atin. Pastor, ano ba tamang relihiyon? Ang dami-daming relihiyon. May dating daan, may lumang daan, may Mormon, may Iglesia ni Cristo, may mga kung ano-anong relihiyon. Pastor, ano ba ang tamang relihiyon? Ano ba ang tamang daan? Alam niyo po, sinagot ni Kristo yung tanong na yan. Ano ba ang tamang daan? Ang sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. John 14:6. So kung hinahanap nyo ang buhay na walang hanggan, hindi nyo hahanapin ang relihiyon. Ang hahanapin nyo ay si Jesus. Can you say amen? Sapagkat ang nagliligtas ay hindi relihiyon. Ang nagliligtas ay ang Panginoon. Siya ang tagapagligtas. Saan po natin nakuha yan? Yan po ang sinasabi ng Bible, the Word of God. At ang sabi ni Jesus, sa mismo si Jesus, kayo ay nagkakamali sapagkat hindi nyo alam ang salita ng Diyos o ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, ang Bible hindi karaniwang libro. Ang sabi nga po ni ni Pablo sa Hebrews 4:12, ang sabi po yan, the Word of God is alive and powerful. The Word of God is alive and powerful. Kaya nga po, sabi po sa Biblia, send your word and heal their disease. Mga kapatid, kaya po tayo nananalangin sa mga may karamdaman. Tayo nananalangin at sinasabi natin, ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang Diyos ang manggagamot. We claim the Word of God because there is power in the Word of God. Can you say amen? Alam niyo po si Brother Boy, hindi niyo po na itatanong, may matagal nang nagkikimo. Nakakailang ka na bang set, Brother Boy? 21. Chemo, can you imagine? Meron po iba mga tao, hindi man nakakadalawang chemo, bumigay na. Si Brother Boy po ay merong tinatawag na stage 4 cancer. Tutusin po si Brother Boy, matagal nang kinuha ni Lord, may tanning. Yung mga 4, ganyan ng 4 eh. Kasi po, stage 1, stage 2, stage 3, stage... Pag stage 4, last na yon, last. Pero sa biyaya ng Diyos, si Brother Boy, nakita niyo ba, hindi man nakalbo. Marami po nagkikimo, nakakalbo. Si Brother Boy, nakakalabing-6 ng chemo, hindi ko man nakitang pumayat ng mapayat. Parang mas payat pa nga ako kay Brother Boy. Hindi ko man nakitang nawalan ng ganang kumain o walang sigla pag tumayo dito. Kaya po sinasabi ko sa kanya, Brother Boy, pag ikay kumamay, malakas po siyang kumamay, yung iniipit niya yung kamay mo. Naiipit ang kamay mo. Brother Boy, lakas mo pa kumamay ah. Kasi daw po, sabi ng wife ko bilang doktora, yun daw pong kamay minsan, na-reflection kung gaano kalakas yung puso. Kapag malakas ang puso mo, malakas kang kumamay. Pag yung kamay mo ay parang mahina na yung, hindi na ka makaganon. So, Brother Boy, naniniwala ako, ine-extend ni Lord ang buhay mo. And by the grace of God, one day, mabalitaan lang natin, si Brother Boy will be cancer-free. Can you say amen? Sapagkat wala pong imposible sa Diyos. We are hanging on to the promises of God. Sapagkat ang salita ng Diyos is alive and powerful. In fact, alam niyo po, mayroong isang rich young ruler na pumunta kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, yung akin pong servant ay nasa bahay at may sakit. Pagalingin niyo po ang akin pong servant. Ang sabi niya, sige, pupunta ako sa bahay niyo. Dahil po siya ay Roman, ang sabi po niya, Lord, I am not worthy kasi po siya ay Gentile. Alam niya na ang mga Jew ay hindi pumapasok sa bahay ng mga Gentile. So sabi niya, Lord, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa aking bahay. Just speak the word. Just speak the word and my servant will be healed. Ang sabi ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Umuwi ka at pinagaling na ang iyong servant. So pag uwi niya, magaling na nga yung kanyang servant. At tinanong niya yung kanyang kasambahay, kailan siya gumaling? Ganito pong oras. At naalala niya, ganung oras, sinabi ni Kristo, umuwi ka na sapagkat ang servant mo ay magaling na.
So, there is power in the Word. Because the Word of God is alive and powerful. At sabi po ni Pablo, kaya kayo nagkakamali ay hindi nyo alam ang Word of God. Hindi nyo alam ang power ng Word of God. Kaya nga po mga kapatid, yan po ang isang hamon sa atin. The benefit of inspiration is ang hawak natin, Word of God, alive and powerful. Mga kapatid, tayuan natin ang Word of God. Amen? Standing on the promises of God. Natutuwa nga po tayo kay Brother Perry. Ano po si Brother Perry ay 25 years sa Oman. Can you imagine? 25 years. Tagal. And siya po ay umuwi sapagkat nagkaroon po ng pagbabago sa policy ng Oman, Omanization of Oman. Ibig sabihin, ginagawa nilang priority yung mga taga-Oman. Kaya po siya parang nag-retire na umuwi na siya dito. Pero si Brother Perry po ay malaki ang kanyang pananampalataya na one day siya po ay babalik sa Oman. Yan. And alam niyo po, iniintay na lang niya na ma-transfer yung mga papers niya sa OWA at Philippine Embassy. And soon, panalangin natin, makakabalik na si Perry sa Oman. The Prince of Oman and the Princess of Oman. Ayan, alam niyo po, marami po silang mga gawain doon. Walang imposible sa Diyos, amen? Walang imposible sa Diyos. Some people say, wala na, may edad ka na, Perry. There is nothing impossible with God. Amen? Oh. Kaya nga po, natutuwa po tayo and hopefully po ay, kasi po alam nyo, si Brother Perry, masipag po yan sa gawain ng Panginoon. Kahit po siya nasa Oman, kasama natin yan sa mga online service natin. At nung pong si Brother Perry ay nasa Oman, talaga po naman siya very generous. Very generous sa church natin. Kasi ito po ang kanyang home church. Ito po ang kanyang family church. Kaya po nung siya nasa Oman, siya po ang dalawang aircon ang dinonate niyan sa atin. Yung dalawa dyan ay donation niyan ni Brother Perry. And alam ko po, pag patuloy siyang pinagpala ng Diyos, ay patuloy niya pong papalain din at susuportahin din ang gawain ng Panginoon sa GNCF. Can you say amen? In fact, ako po, lagi nasasaktan ng aking kalooban kapag lagi kong nakikita na ito pong nire-report ni Brother Boy. August 10, pumasok 14,000, lumabas 24. Para pong nung first Sunday na ako yung nandito, parang ganun din ang kwento. Pumasok, kulang sa lumabas. Kasi po, si Prince of Oman nandito pa. Pag nandun na yan, lagi nang mas malaki yung pumapasok sa lumalabas. Amen? Yan. So, ipagpe-pray po natin. Wala pong imposible sa Diyos. Sapagkat ang kanyang mga salita, ang ating pinanghahawakan. Kaya tayo nagkakamali, ay hindi natin alam ang sinasabi ng Word of God. Pero pag alam natin ang sinasabi ng Word of God, hindi tayo matitinag. At yan po ang dahilan kung bakit napakaganda po yung inspiration. Alam natin, ito, bawat salita ay Word of God. Next, to stir up conviction. Mababasa nyo dito to open their minds that they may understand the Scripture. Ano po sabi muna sa Luke 24:32? They ask each other. Yan. Ito po yung dalawang alagad na naglalakad sa Emmaus. Were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the what? Opened the Scriptures for us. Our hearts are burning within. Isa mga kapatid, nararamdaman nila para nag-aapoy ang kanilang mga puso. Ibig sabihin, meron silang nararamdamang conviction. Sabihin niyo po, conviction. Nararamdaman niyo ba yan, mga kapatid? Minsan, yung parang yung Word of God ay tinutusok ang mga puso niyo. Parang ang Word of God pinapainit ang puso niyo. Yan po power ng Word of God. Na parang merong nagtutulak sa inyo na lumapit sa Panginoon. Na parang may nagbubulong sa inyo, na parang may humihipo sa inyo, na parang nararamdaman ninyo yung presensya ng Diyos. That is the power of the Word of God. At habang si Kristo ay kausap itong dalawang ito, habang sila ay naglalakad at binuksan ang Scripture sa kanila, ang sabi nitong dalawa, our hearts are burning within us. Nakaupo kayo dyan, mga kapatid, and you're listening, and you feel like, God, ang Word of God parang binaburn ang aking puso.
Parang tinatouch ang aking puso. Parang nagiging warm ang aking puso. That is the power of the Holy Spirit. That is the power of conviction. That is the power of the Word of God. Because the Word of God is inspired. Ano po sabi sa 45? He opened their minds so they could understand the Scriptures. Akala lang ng iba mga kapatid, pag ikay abogado, kayang-kaya mong unawain ang Bible. Wrong! Akala ng iba, pag ikaw doktor, kayang-kaya mong unawain ang Scripture kasi matalino ka. Wrong! Akala na pag ikaw may PhD at ikay professor sa UP o sa Ateneo, kaya mong unawain ang Word of God. Wrong! Bakit? Ang sabi po, spiritual things is spiritually discerned. Ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. You need the Holy Spirit to open your understanding. Yung po sabi doon sa 45, and Jesus opened their minds so they could understand the Scriptures. The Spirit of God needs to open your mind. Kaya nga tayo nagpe-pray, Lord God, mag-aaral na po kami ng Bible, please open our minds. Open our hearts. Hindi po dahil nagbabasa ka, mauunawaan mo. Mga kapatid, how many of you, nagbabasa kayo minsan, hindi nyo maintindihan yung binabasa nyo kasi wala kayong blessing ng Holy Spirit. Minsan, pasok dito, labas doon. Bakit? Walang blessing ng Holy Spirit. Kaya kailangan pa kayo babasa ng Bible o makikinig ng sermon o mag-aaral ng Word of God, you pray, God, open my mind and open my heart that I may understand the Scriptures. Kaya nga po, alam niyo po ang Biblia, hindi po ito payabangan na, hindi, nag-aral yan ng seminary. Kaya niya yan. Hindi, meron niyang PhD. Kayang-kaya. Hindi po. Sinabi nga po ni Kristo, inilihim niya sa mga pantas at ipinaliwanag niya sa mga mangmang. Kaya po kung kayo man farmer, sometimes you understand the Word of God better kaysa po sa mga doktor. Kung kayo man po mangingisda o magsasaka o kayo karaniwang tao lamang, nagbabasa kayo ng Bible, mas nauunawaan nyo pa kaysa sa mga may pinag-aralan. Kaya po tingnan ninyo, sa Pilipinas, ilan sa mga congressman ang Christian? Makonti lang. Ilan sa mga politiko ang Christian? Konti lang. Bakit? Sapagkat kahit matalino sila, hindi nila nauunawaan ng Word of God. Kailangan po mga kapatid ng Holy Spirit to understand the Word of God. Can you say amen? Amen. Praise the Lord. Number 3. We only have 4. Scriptures show you how to find eternal life. John 5:39. Ito po sabi, si Jesus ang nagsasalita, you study the Scriptures diligently because you think in them you have eternal life. These are the very Scriptures that testify about me. Mga kapatid, kahit po gaano tayo katagal sa church, kung hindi tayo saved, lahat po ng ating taon na nasa church ay nasayang kasi nung namatay ka, hindi ka pala saved, hindi ka pala anak ng Diyos. Kaya nga po sabi ni Kristo, ano mapapakinabang ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Taas nga po ang kamay ng may kaluluwa. Yan, may kaluluwa naman pala yung mga friends mo, Randolph. Yan. May kaluluwa tayo lahat. Gaano karaming tao ang alam nyo na nagsisimba? Hindi naman po simbahan natin. Simbahan ng Iglesia ni Cristo, simbahan ng Katoliko, simbahan ng Protestante, simbahan ng Dating Daan, simbahan ng mga Mormon. Maraming po simbahan Ang tagal-tagal na sa simbahan nila, natanong na ba nila sa sarili nila na kung ako kaya mamamatay, ako kaya save? Yung mahalaga po yun. Ang tagal-tagal mo sa church, hindi ka pala save. Ang tagal-tagal mo sa church, pag namatay ka pala, hindi ka pala pupunta sa langit. Kaya nga sabi ni Kristo, sinasaliksik ninyo ang kasulatan
Sapagkat akala nyo, diyan kayo makakakita ng buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatan ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay nakabase kay Kristo ayon sa salita ng Diyos. Ang Biblia po ay nakasentro kay Kristo. In fact, I challenge you. Tanggalin nyo ang lahat ng pangalan ni Kristo sa Biblia, tingnan ninyo kung may matira. Walang matitira. Para po kanina, tinitingnan ko po yung background nung kanta ni EJ. Yung kanta ni EJ kanina, ang background, puro stars. Di po ba stars? Galaxy, puro stars. Ini-imagine ko, tanggalin nyo kaya lahat ng star doon sa picture na yun kung ano matitira. Walang matitira kundi black. Because everything is bright, shining stars. If you remove the stars, nothing will be left. In the same way, in this Bible, if you remove the name of Jesus in this Bible, nothing will be left. Because this Bible is about Jesus. That's what it says. Kaya nga po ang Bible ay inspired at ang kanyang inspiration ay nagpapakita sa atin tungkol sa eternal life. Yun po pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid. Hindi po blessing lang ang mahalaga. Hindi po healing lang ang mahalaga. Hindi po service lang ang mahalaga. Ang mahalaga po ay eternal life. Sabihin niyo po, eternal life. O, tanungin niyo katabi niyo, meron ka na bang eternal life? Ayan, meron ka na bang eternal life? Yun po ang pinakamahalagang tanong. Nika, meron ka na bang eternal life? Mirasol, meron ka na bang eternal life? Oh. John Mark, meron ka na bang eternal life? Yun po mahalaga sa lahat. Sapagkat ano mapapakinabang ng tao, makamtan mo man ang buong sanlibutan, wala ka namang eternal life. At ang eternal life ay na kay Jesus. Ang sabi nga po ni Chairman, meron siya illustration eh. Oh, sabi niya, look at this. Lalagyan ko ng, nanonood si Chairman. Lalagyan ko ng ball pen. Yan. Alright. Pag binigay ko sa iyo yung ball pen, saan pala? Pag binigay ko sa iyo yung Bible, tinanggap mo yung Bible, tinanggap mo din yung ball pen. Ganun din. Pag tinanggap mo si Kristo, na kay Kristo ang eternal life. So, tinanggap mo si Jesus, meron ka ring eternal life. Mapakaganda yung illustration ni Chairman tungkol sa eternal life. Yun ang kanyang gospel presentation. Yung iniipit niya yung ball pen sa Bible. In the same way, mga kapatid, pag meron kang Kristo, meron kang eternal life. Sapagkat ito pong Biblia ay nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Amen? Last, number 4. Scripture is for our learning. Babasahin ko po yun sa Tagalog. Romans 15:4. Yan. Alam niyo po ngayong ating panahon, dahil po ang Word of God na ipa-flash sa screen, at ang Word of God minsan nasa phone, kaya ang mga tao lagi nakakalimutan yung Bible. Ayan. Taas nga po ninyo, yung pong may dala ng Bible, itaas nyo nga po inyong mga Bible. Please. Lahat ng may Bible. Palakpakan nyo nga po yung may mga dalang Bible. Ayan. Very good. Praise the Lord. Nakakalimutan magdala ng Bible, siguro next time, si Chairman, susurprise niya tayo. O lahat ng may dalang Bible, merong barbecue. Kasi po, alam niyo po kanina sa aming Sunday School, meron pong dalawa na binigyan ng barbecue. 3. Si Sister Jo, si Ate Baby, si Sister Susan. Kasi po sila ay nakapag-recite ng 3 memory verse. 5 memory verse, can you imagine? 5 memory verse. O baka po sa susunod, sabi ni Chairman, taas ang kamay ng may mga Bible, itaas nyo ang mga Bible nyo. O lahat ng may dalang Bible, meron kayong barbecue. Yay! O, di ba? O, by the way, ngayon po pala, ang nagbigay sa atin ng ating lunch ay si Sister Jojo. Palakpakan nyo nga po ang Sister Jojo. Kasi po, malapit na birthday niya. Yan. Tapos po, sa 31, ang mag-sponsor ng ating lunch ay si Sister Dory. Palakpakan nyo nga, Sister Dory, please.
Bakit po? Kasi malapit na rin birthday niya. Malapit na mga birthday nila. Yan, praise the Lord. So, hayaan nyo, kapag po kayo may dalang Bible, baka madagdagan niya ang inyong mga special lunch. So, number 4, bakit daw po mahalaga yung inspiration? Ano po ba mga benefits ng inspiration? Babasahin ko po din sa Tagalog. Romans chapter 15, verse 4. Kaya nga po, kung kayo walang dalang Bible, hindi nyo mabubuksan yan. Kaya maganda, dadalhin nyo palagi. 15.4 sa Tagalog. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. So mga kapatid, itong Bible, isinulat yung lumang tipan at bagong tipan. Bakit daw po ito isinulat? Para tayo ay matuto. Sabihin niyo po, matuto. Yun. Pag kayo nagbabasa, natututo kayo sa Word of God. Pag kayo nakikinig, natututo kayo sa Word of God. At pag natutunan nyo ang Word of God, ay tatanggapin nyo ang blessing ng Word of God. Taas nga po kami ng gusto ng blessings. Amen. Mga kapatid, kailangan natin ng blessings ng Diyos. Lahat tayo. Kaya tayo nandito. Pagpalaing tayo na hindi tayo magkakasakit. Pagpalain tayo na hindi tayo maaaksidente. Pagpalain tayo na nakikita tayo ng malaki sa trabaho o sa negosyo. Pagpalain tayo na hindi tayo babagsak sa mga exam. Nag-exam na ba kayo? Hindi pa. Gusto nyo bang pumasa? Ayaw nyo bumagsak? O kaya nga magpe-pray tayo sa Word of God. Everything was written in the past, written to teach us. Para tayo matuto. Yun po ang dahilan kung bakit nakasulat ang Bible. Isinulat sapagkat anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo'y matuto. Yan po ang purpose ng inspiration. Salita ng Diyos, yan po'y walang mali. Yan po'y tunay na salita ng Diyos at ibinigay sa atin para tayo matuto. To give us what? To give us endurance. Yan. To teach us through endurance. Endurance, maging matibay. Pinag-uusapan nga po namin kanina, hindi dahil kayo anak ng Diyos, exempted na kayo sa mga pagsubok. Hindi po ganun eh. Na dahil kayo anak ng Diyos, exempted na kayo sa mga tukso. Hindi po ganun. Pero pag kayo nagbabasa ng Word of God, bibigyan kayo ng Word of God ng tibay o endurance. Sabihin niyo po, endurance. Yan. Si Brother Perry, mayroong malaking motor eh. Enduro. Ang laki. Endurance, enduro. Matibay. Malakas. At yun ang bibigay sa atin ng Word of God. Bibigyan tayo ng endurance, tibay at lakas. And what? Encouragement. Pag tayo po'y dumadaan sa problema, kailangan natin yan, encouragement. Pag tayo dumadaan sa pagsubok, kailangan natin yan, encouragement. Pag tayo may sakit, kailangan natin yan, encouragement. Yan. And what? And hope. So the Bible is given to us by inspiration to give you endurance, to give you encouragement, and to give you hope. Kung isa-isahin ko nga po kayo dito ngayon, titingnan ko po kayo dito. Sister Alice, namatay na yung kanyang kapatid na si si Kikay. Hindi pala KitKat, Kikay. Sister Baby, kamamatay pa lang ng kanyang anak na si Ryan. Of course, binanggit ko na, ng tatay at nanay ni Ralph, kinuha na ni Lord. Si Emmy, wala naman eh. Yung aso lang ang alam ko na matay sa inyo, yung aso. Oo, pero praise the Lord, wala pang kinukuha sa inyo, praise the Lord. Si John Mark, kinuha na si Randy. Sister Mercy, kinuha na si Amang. O, yan. Yan. Si Mirasol, kinuha na si Randy, syempre. Siyempre, si Bernadette, kinuha na si Capio. Yan. Si Sister Isay, kinuha na si Erwin. Yan. So, kung isa-isahin ko po kayo, lahat tayo dumanas niyan. Lahat tayo. Ang kailangan natin, hope. Pastor, sigurado ko ba na si Rick ay nasa heaven? Amen! Pastor, sigurado ko ba si E.T. Esther nasa heaven? Amen! Pastor, sigurado ko ba si Ka Jessie nasa heaven? Amen! Bakit nasabi ng amen? Sapagkat yan po ang sinasabi sa Word of
God. Ang sinabi doon ni Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies, he will live forever. Can you say amen? Kaya po si Rick, hindi naman si Rick lang. Si Rick ay nasa heaven, eternal life. Sapagkat ang sabi ni Jesus, he who believes in me, even though he dies, he will live again forever. Yun po ang ating hope. Mga kapatid, yun po ang ating hope. At matibay ang ating hope sapagkat heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. The flowers will fall and the grass withers, but the word of God endures forever. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Magyug po tayo ng ulo, Panginoon. Salamat po sa inspiration ng Word of God. Salamat po, Panginoon, sa endurance ng Word of God. Salamat po, Panginoon, sa encouragement ng Word of God. Salamat po, Panginoon, sa hope that we get in the Word of God. Sapagkat ito, Panginoon, ang nagpapatibay sa aming puso at nagpapatibay at nagpapatatag sa aming pananampalataya. O, Panginoon, palakasin mo po ang aming pong pananampalataya sa Word of God. Buksan mo ang aming isip at puso sa pagkaunawa ng Word of God. And we thank you, Jesus, for the blessing of the Word of God. We give you honor, glory, and praise in Jesus' name. Everybody say, Amen.